Amen. Praise the Lord. Purihin ang mahal na Panginoon. Ako ay pinakamataas sa pagpupuri, pagpapasalamat ay tayong sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. Dobleng paggalang po at pagrespeto sa ating minamahal at ginagalang na Pastor, Evangelist Wildy Almeida. At bumabati rin po ako sa kanilang mga beloved children. Ang hindi natin makakalimutan, ang mga ginintuan, aral at turo ng ating minamahal at ginagalang na Assistant Pastor Lina C. Almeida. Ako'y nagpapasalamat mga minamahal at bumabati rin po ako sa inyo mga ginigilo at minamahal na kapatiran. Ako'y nagpapasalamat dahil nakilala ko ang mahal na Panginoong Hesus sa pamagitan ng ating banal na gawain mga minamahal. Nung una mga minamahal, nung year 1999 mga minamahal ng June, bago ako nakakilala sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa banal nating gawain, ako isang mataba na lalaki mga minamahal. As in mataba mga minamahal. Katunayan, pag tumayo ako noong araw mga minamahal, hindi ko nakikita yung aking paa. At pag naglalakad ako mga minamahal, parang mga agila na nakakabuka yung pakpak mga minamahal. Ngunit pagdating ng araw mga minamahal, nagkaroon ako ng sakit na kidney mga minamahal. Yung kidney na yan mga minamahal, kidney stone mga minamahal, habang tumatagal, naghahanap ako ng sinasabi ng mga kapitbahay ko noon araw mga minamahal na may mga doktor, mga kwak-kwak na nagpapagaling sa mga ibabang lugar mga minamahal. Hanggang na mayroon nagrekomenda rin mga minamahal na isa daw manggagamot sa may Binondo na isang Chinese doktor daw mga minamahal. So nagpunta rin po ako. Ngunit abang tumatagal mga minamahal, lumalala yung aking kidney stone. At nagkaroon na rin po ako ng sakit sa puso mga minamahal. Yung sakit ko sa puso mga minamahal, ay ang puso ko mga minamahal, parang pinipiga yun mga minamahal at parang sinusunog mga minamahal. Ganun dati mga minamahal. Then, abang tumatagal mga minamahal, iba't ibang mga kwak-kwak doktor na pinupuntahan ko, walang kagalingan mga minamahal. Hanggang nagkaroon ulit ako ng sakit na paglalabo ng mata mga minamahal. Iba't ibang congregation din po ako pupunta mga minamahal, naghahanap ng kagalingan. Hanggang isang araw mga minamahal, sabay-sabay na sumakit aking mga sakit mga minamahal at nawalan ako ng malay mga minamahal. Itinakbo nila ako una-una mga minamahal sa San Juan Hospital mga minamahal. Then nagkaroon ng problema mga minamahal, in-refer po ako dun sa National Kidney Institute. Doon mga minamahal, isa't kalahating taon ako dun mga minamahal, na-confined po ako. Yung pagka-confined ko dun mga minamahal, habang naka-confined ako sa National Kidney Institute, dinadala rin po ako sa Philippine Heart Center dahil sa sakit ko sa puso, mga minamahal. Hanggang nagkaroon ako dun sa National Kidney Institute, mga minamahal, yung 2 bed dun sa loob ng ward na yun, mga minamahal, sa Kidney Institute. Yung katabi ko, mga minamahal, laging napapalitan, laging namamatay, mga minamahal. Pag pinalitan ng pasyente, later on, namamatay. Nagigising lang ako, mga minamahal, dahil yung mga mahal nila sa buhay, namamatay. Ganun, nagkaroon na yung kaisipan ko mga minamahal habang naka-confine ako doon. Dahil yung sinasabi ko na mataba akong tao mga minamahal hanggat reaching to 1.5 years mga minamahal. Hanggang naging butot, balat na lang po ako mga minamahal. At doon sa loob ng ospital, mga minamahal na confine, yung gamot ko doon mga minamahal, banig-banig. Yung iniinom ko mga minamahal, 4 pieces, 3 times a day at malalaki yun mga minamahal. Hanggang yung katawan ko, naging butot balat na lang at yung katawan ko mga minamahal, amoy gamot na po mga minamahal. Pati hindi na rin po ako ihinun mga minamahal. At dati mga minamahal, binata po ako. Walang nagbabantay sa akin sa ospital mga minamahal. At doon mga minamahal, bawat isinasagawa ng doktor sa akin, pinaoperma po ako. Then, pati paghawak ng doktor sa akin, mga minamahal, sumisigaw ako. Ganun kagrabe na yung sakit ko. At sinasabi nila na naka-schedule na pa ako operahan, mga minamahal. At doon, mga minamahal, laging papalit-palit yung namamatay sa aking katabi. 2 bed lang yun, mga minamahal, sa ward na yun. Hanggang na-delete yung aking kaisipan, mga minamahal, habang ako naka-confine, hanggang na di ko alam, mga minamahal, kung sino ako. At di ko rin nakikita ang tao, maliban lang kung lalaki, babae, nakaputi, yun lang mga minamahal. Hanggang matagal na ganun mga minamahal, na pinipilit ko ang sarili ko kung inaalam kung sino ako mga minamahal dahil sa pangyayari mga minamahal. Ngayon mga minamahal, nung bumalik yung aking alaala, yung memory mga minamahal,
sumulat ako sa aking mga magulang dahil noon nasa binata ako mga minamahal, di na alam na may sakit ako. Dahil hindi ko pinapalam mga minamahal. So sumulat ako, nakiusap ako sa bantay, nakakatabi ko mga minamahal. Walang nagbabantay sa akin, mga minamahal. Nakiusap ako na nanghingi ako ng yellow paper pa nung araw mga minamahal. That was year 1999, yellow paper. Sumulat ako mga minamahal at sinulatan ko yung mga magulang ko sa probinsya. Sabi ko, iuwi nila yung aking pangkay, mga minamahal. Dahil hopeless, as in wala na mga minamahal. Iuwi nila yung aking pangkay, nilagay ko doon sa sulat. At sinabi ko yung ospital na pupuntahan, kung saan nila ako hahanapin, mga minamahal. So, pinasuyo ko doon sa bantay, mga minamahal, at nila sa post office yun, mga minamahal. Then, nakarating naman po sa probinsya namin, mga minamahal. Ngayon, mga minamahal, abang nandun ako sa ospital, at wala na akong pag-asa, mga minamahal. Lumabas ako, mga minamahal, dala-dala ko yung banig-banig, isang bag, yung alam nyo yung Mercury Direct na isang bag, mga minamahal. Punong-puno ng gamot yun, mga minamahal, banig-banig. So, lumabas ako sa ward, mga minamahal, dala-dala ko yung, kasi hindi na ako kumakain, wala ng tubig, sa tagal na panahon, mga minamahal. Hindi na ako uminom, hindi na ako kumakain. So, dala-dala ko yung nakatusok sa aking mga kamay, lumabas ako, pati yung gamot. Lumabas ako sa hallway ng hospital, mga minamahal sa NKI. So, yung mga doktor na nakakasalubong ko, tinatanong ko kung anong, yung mga gamot na dala-dala ko, tinatanong kung saan magpapagaling yun dahil wala na mga minamahal habang tumatagal, lalo akong pakiramdam kong mamamatay ng paisa-isa na hininga ako, mga minamahal. So, sa madaling salita, mga minamahal, habang nandun ako sa ward na nagmumuni-muni, parang blanco na yung isipan ko, mga minamahal, may isang beloved mga ngaral, mga minamahal, na nandun nangangaral sa waiting area ng mga watcher, mga bantay na pasyente, dun sa labas. At yung ward ko, mga minamahal, mayroong isang bintana na maliit. Habang nakaupo ako sa gilid ng bintana ko, mga minamahal, nakatingin ako sa labas, na wala ng pag-asa, mga minamahal. Nag-iisip na lang ako kung ano na nangyayari sa buhay ko, mga minamahal. So, mayroong isang beloved preacher na nangangaral doon sa waiting area. Although malayo yun, mga minamahal, at maliit lang na bintana yung bintana na yun. So, sa madaling salita, mga minamahal, tumingin ako sa bintana na yun, mga minamahal. At yung beloved preacher, tumingin din doon sa loob, mga minamahal. Di ko kalooban talaga na mahal, Panginoong Isus, kung bakit na gano'n ang nangyari. Kasi hindi ko rin maintindihan, mga minamahal. So, nagkatinginan kami, mga minamahal. So, doon sa far away na waiting area, lumapit siya doon sa bintana, mga minamahal. Then, tinanong niya kung ano yung, anong case ko, anong sakit ko. So, sabi ko, malapit na akong operahan. Naka-schedule na yung operasyon ko, mga minamahal. Then, nagpatutuo siya, mga minamahal, at sinabi niya yung mga dates ng ating mga banal na gawain. So sa madaling salita, mga minamahal, isinulat niya, binigay niya sa akin. Sabi niya, bago ka magpa-opera, subukan mo muna mag-attend sa aming banal na gawain, sabi niya, mga minamahal. So that was sa Saturday, mga minamahal. So kinabukasan, Sunday, doon sa loob ng hospital, mga minamahal, madaling araw, more or less 3 a.m. yun, mga minamahal. Ang akala ko yung ganitong gawain, mga minamahal, ay parang yung kinagisnan natin na religion. So, lumabas ako sa ospital, mga minamahal, yung mga nakatusok sa aking katawan na iba't ibang gamot, mga minamahal, tinanggal ko yun, mga minamahal, then nagdamit ako ng damit sibilyan kasi nakadamit pang pasyente po ako. Tinanggal ko yun, mga minamahal, lumabas ako, mga minamahal. Di ko alam na bawal lumabas, mga minamahal, na isang pasyente na hindi nagpapalam. So, lumabas ako sa ospital, mga minamahal, nagtaksi ako. Yung sabi ko sa Cuneta Astrodome, dahil yun ang sinabi ng beloved preacher. Yung Cuneta Astrodome, mga minamahal, wala akong idea kung ano yung salitang Cuneta Astrodome. So, ibinabahan niya ako sa Cuneta Astrodome, mga minamahal, yung taxi driver. Pagdating doon, mga minamahal, madilim pa, maggabi pa yun, mga minamahal. So, nakikita ko lang yung mga building. Pag tumingin ako sa taas, kasi pagtingin mo sa taas, mga minamahal, yun yung liwanag. So, hinahanap ko yung bahay na may krus, mga minamahal. Yung bahay na krus, kasi iniisip ko, ganun yung gawain natin, mga minamahal. So, pagtingin ko doon, wala namang bahay na may krus. So, inahanap ko doon sa paligid, mga minamahal, wala akong makita na bahay na krus. So, bumalik ako doon kung saan ako binaba ng taxi driver, mga minamahal. Nandun lang ako nakatayo. So, pagliwanag, mga minamahal, pagliwanag, may 3 beloved sisters na
nakaupo dumating tapos umupo sila sa gilid. Dahan-dahan ako tumabi sa kanila mga minamahal. So nagkukwentuhan sila mga minamahal. Sinasabi nila, beloved pastor, beloved assistant pastor. Ganun yung kwentuhan nila mga minamahal. At pagkarinig ko yung mga minamahal, tumatayo yung balahibo ko mga minamahal. Dahil never pa ako nakarinig na gaganong mga magagalang na tao mga minamahal since birth ako mga minamahal. Dahil alam nyo na naman mga minamahal, kung nasa salibutan ka, punong-puno ng bisyo yan mga minamahal at ang mga lumalabas sa bibig na hindi kaya aya-aya. Yun yung buhay ko. Kaya nung nakarinig ako ng mga ganong talagang namiss ako mga minamahal, tumayo yung balahibo ko mga minamahal. So nakikinig lang ako sa usapan nila yun sa Three Sisters. Ngayon mga minamahal, may nakita ko na wala silang mga alahas mga minamahal. Kasi ako mga minamahal, may hikaw na ako, may kwentas, may singsing ako noon mga minamahal na suot-suot. So nahalata ko wala silang mga alahas. So tumabi ako, tapos tinanggal ko, tapos bumalik ulit ako. Nakikinig ako sa kwentuhan nila mga minamahal, puro mga kakaiba yung kwentuhan nila mga minamahal. Hindi ko maintindihan pa nung araw mga minamahal. So sa madaling salita mga minamahal, no, tumanghali na maraming nakaputi. Then pumasok na sila sa Cuneta Astrodome. Sumasama lang ako mga minamahal. Pagsama ko mga minamahal, napunta po ako sa second layer, tawag yata doon sa pangalawang taas mga minamahal. So sa mga tuwid mga minamahal, habang nagpupuri na tayo at mapunta na tayo mga minamahal doon sa Beloved Finest Choir, doon sa Solemn Song mga minamahal. Habang nag-aawit sila mga minamahal, para akong nakalutang mga minamahal. At ang tingin ko sa mga tao noon, parang nandun ako sa bubong mga minamahal, ang tingin ko sa kanila. Hallelujah. Kaya mga minamahal, doon pa lang ako, napagaan na yung aking pakiramdam mga minamahal. Then lastly, nung sabi ng beloved pastor, o lahat ng mga baguhan na gustong gumaling at magbago na kanilang buhay, pumunta kayo sa harapan. Sabi niya mga minamahal. Ngayon, inisip ko naman mga minamahal, baka maiwan ako sa patawag mga minamahal. Ginawa ko, nagmamadali ako, bumaba mga minamahal dahil sa mga upuan na lang ako dumaan mga minamahal dahil di ko naman alam kung nasaan yung daanan yung Cuneta Astrodome, wala akong idea. So yung kung saan ako nakaupo mga minamahal, dinerecho ko na lang yun mga minamahal dahil baka maiwanan ako ng patawag. So sa madaling salita mga minamahal, nagpabautismo po ako mga minamahal sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Sa unat panalangin ng ating minamahal at ginagalang na pastor mga minamahal. So nabautismo na ako mga minamahal. Pag uwi ko mga minamahal, hindi na ako bumalik sa ospital. Umuwi na ako sa aking tinitirahan mga minamahal. Ngayon mga minamahal, madaling araw ng Monday, mga minamahal, nandun ako sa loob ng bahay na inupahan ko. May naramdaman ako tumakbo dito sa aking tiyan mga minamahal. May tumakbo. So, pinilit kong uminom mga minamahal. Alam niyo po ba yung Nescafe na malaki na baso? Yun ang ginamit kong tubig mga minamahal. Pinuno ko yung mga minamahal, although hindi ako makainom noon, pinilit ko talaga na uminom mga minamahal. Pag inom ko, after 10 minutes later, more or less mga minamahal, pinilit ko umihi mga minamahal. Pag ihi ko mga minamahal, may lumagutok sa inuduro mga minamahal at puro dugo na yung lumabas at naginhawaan ako mga minamahal. Yung pakiramdam ko dati ng mga minamahal na nakadagan sa akin parang malaking bato, pakiramdam ko, pag biglang nagliwanag din ang aking aura, mga minamahal. Yun ang pakiramdam ko, mga minamahal, nung lumabas na yung bato. So, kinuha ko yung bato, mga minamahal, at tabi-tabi lang po sa mga kumakain. Kinuha ko yung bato doon sa inuduro, mga minamahal. Pag kuha ko mga minamahal, mas malaki pa sa butil ng munggo mga minamahal na 2 at magaspang yun mga minamahal. Kaya maraming salamat at pinagaling ako na mahal na Panginoon Jesus. Amen. Hallelujah. Ngayon mga minamahal, nung gumaling na ako, yung bato na yon, kasi Lunes na yon, dinala ko yung bato mga minamahal doon sa ospital mga minamahal. Dinala ko yung bato. At pagdating ko sa ospital mga minamahal, hinahanap na pala nila ako, yung pasyente na operahan nila. Hinahanap na nila. So sabi ko, Dok, ako na yung pasyente. So tinanong nila kung saan ako nagpunta. Sabi ko, matatandaan nyo nga po nung Saturday, sabi ko, mayroong nangangaral dito. At sumama ako sa kanya at nagpabautismo ako. Ngayon wala na kayong operahan, sabi ko sa doktor mga minamahal. Kaya maraming salamat. Ngunit mga minamahal, nung gumaling na ako, ayaw ko nang bumalik sa gawain natin mga minamahal. Nung gumaling na ako, pakiramdam ko, wala na. Ayaw ko na bumalik. Pero alam niyo ba mga minamahal, pag hindi ako
nung hindi ako bumalik sa ating banal na gawain, sumasakit yung kidney dito sa tagiliran ko, mga minamahal. So nagkaroon ako ng nervous kasi, mga minamahal, sa isa't kalahating taon ko tinataglay, nagkaroon na ako ng takot, mga nervous, mga minamahal. So, kung ginawa ko, mga minamahal, nag-attend ako sa banal nating gawain. So pag-attend ko, mga minamahal, wala yung sakit, mga minamahal. Ngayon, na-challenge ako, mga minamahal. Ginawa ko, hindi ako nag-attend ulit. Sumasakit na naman, mga minamahal. So ginawa ko, attend ako ng attend, mga minamahal. Abang attend ako ng attend, walang sakit, mga minamahal. So sinubukan ko ulit, hindi ako mag-attend. Sumasakit na naman, mga minamahal. Ngayon, nangangatog na ako ng nervous, mga minamahal, yung panahon na yun. So sabi ko, sige, attend ako ng attend. Habang attend ako ng attend, mga minamahal, nagkaroon na po ako ng pananampalataya sa mahal na Panginoon Hesus. Right, maraming salamat, mahal Panginoon Hesus, dahil pinagaling po niya ako, mga minamahal. Hanggang ngayon, mga minamahal, sabi ng doktor noon, after 10 years, babalik yung sakit mo. Sabi niya, mga minamahal, ngunit napapasalamat ako, more than 20 years ago na, mga minamahal, buhay na buhay po ako. Maraming salamat. Pati yung sakit ko sa paglalabo ng mata, mga minamahal, at sakit sa puso, lahat-lahat parang biglang naglaho yan, mga minamahal, sabay-sabay na gumaling. Kaya maraming salamat sa mahal na Panginoon dahil pinagaling niya ako. Hindi man ako karapat-dapat dahil isang akong pasahan, mga minamahal. Ngunit pinagaling niya po ako, mga minamahal. Isingit ko lamang, mga minamahal, may kaugnayan dito. Kasi doon sa Google, mga minamahal, binabasa ko yung ating banal na gawain, mga minamahal, yan sa Google, sa Jesus Miracle Crusade. Ngayon, mga minamahal, napunta ako sa testimony portion, mga minamahal. Bigla kong nakita yung pangalan ko, mga minamahal, dun sa testimony portion, mga minamahal, para tumayo kagad yung balahibo ko, mga minamahal. Kasi yung picture doon, nung picture ko pa nung medyo mas bata, mga minamahal. At binasa ko yung message niya, mga minamahal. Sabi ko, buhay pa rin ako, mahal Panginoon. Napaiyak po ako, mga minamahal, dahil talagang hopeless ako noon, mga minamahal. At nung nabasa ko lahat yun, mga minamahal, nagpapasalamat ako sa mahal Panginoon dahil hanggang ngayon, mga minamahal, buhay na buhay po ako. Kaya ang lahat ng kapurihan, pasasalamat, ay tanging sa ating pinakamamahal na Panginoon po lamang. Amen. Praise the Lord.